Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Naging mainit po yung naging balitaktakan, yung debate ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Senator Kiko Pangilinan. Ito may kaugnayan pa rin doon sa issue ng West Philippine Sea na ang nagsimula naman talaga ng issue na to, walang iba kundi si Commodore Tariela. Kasi kung hindi siya gumawa ng kabalbalan, hindi sana aabot sa ganitong estado. Pero dahil na rin doon sa nangyaring yun, mas marami tayong nakita na hindi natin inaakala na meron palang ganung nangyayari sa West Philippine Sea. Unang-una rito na ang nakikita lang natin na ang China lang yung pinaka, sabihin natin, parang lumalabas nambubuli kasi nang lumalabas lagi sa balita natin sa mga mainstream media, di ba? Na hinaharas daw ng Chinese Navy or ng Chinese Coast Guard yung ating mga mangingisda, sinasakop ng China yung mga isla-isla dyan sa West Philippine Sea. Pero dahil dito sa naging debate ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Kiko Pangilinan, mas nalaman natin na hindi naman pala China ang pinaka-aggressive at ang kumbaga hindi rin China yung may pinakamaraming inuukupang isla pagdating sa ating teritoryo. Kaya dito malalaman natin sa naging debate nga ni Senator Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan na maraming tinatago sa atin ng gobyerno, pati na rin ang mainstream media. So ito panoorin po natin kung ano ba talaga yung katotohanan tungkol dito sa West Philippine Sea at kung sino ba talaga yung may pinakamaraming inukupang isla at yung sabihin natin pinaka-aggressive pagdating sa West Philippine Sea. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. So ito po yung sagot dyan. Papanoorin lang po natin yung actual statements po ng dalawang senators natin para po makita nyo talaga kung ano ba yung factual basis nito. And when I say factual po, ibig sabihin nito, hindi to purely politics, kundi yun talaga yung reality na kwento as to this issue. Okay, so i-play ko po to. The same way that US reacted to missiles on Cuba. No? So the next question, Mr. President, inside our EEZ, sino ang pinakamaraming reclamation? Right now, it is, as I'm made to understand, it is Vietnam. Okay. Sinong pangalawa? Again, according to our DND resource person, China is the second. Okay. Mali po, it's Malaysia. So, tama ako, Malaysia. Kasi, May daddy jokes din to si Senator Cayetano. Malaysia has 5. Well, if he considers the one by Taiwan because of the one China policy, then tied ang Malaysia at saka China. May I know if militarized etong mga nireclaim ng Vietnam at saka ng Malaysia? According to our resource persons in Vietnam, there are military personnel and officers. And So officials. military personnel lang naman, but hindi militarized. Well, yes, not in the context or not, yes, not in the relative to. Okay. Ang Malaysia po. Similar. They have the military, but they also have civilianized islands, Mr. President. Mr. President, I'm looking for the pictures, but I don't know kung hindi lang authorized ang representative nyo sa DND. Ang features ng Vietnam at Malaysia are may missile silos, may military ships, may radars. I showed it already in this session hall. So hindi totoo na hindi militarized ang Vietnam at saka ang Malaysian features. I'm trying to look for the pictures. Is it there? Yeah, that one. Can you show that, please? Nasa part 2. Oh. Mr. President, during the time of President Duterte, while they're reading the pictures, parating inuulit-ulit ni Justice Carpio, pag hindi ka nag-protest, malulusaw, I don't know his exact term, pero maapektuhan daw claim natin. Did you hear that noise during that time? I may have picked it up, Mr. President. Yes. I don't know. I'm not sure exactly when he Yes, said that. Foreign Minister doon o hindi, na pagka hindi ka nag-protest, parang sa atin sa domestic law, di ba, na parang pag 30 years, yung lupa, walang titulo, uninterrupted
walang nagkle-claim, nagkakaroon ng latches o na-estoppel ka. Is there a personnel from DFA here? Yes. Yes. Maybe we'd like He to get... probably used to work for you. Yeah. So let me ask that question. Is the principle of estoppel or of latches applicable to what we are contesting or what we are fighting for in the South China Sea? So tama ba si Justice Carpio na pag hindi tayo nag-protest, mawawala yan? As a general principle, the resource person says yes. Latches may, over time, affect our claims, Yeah. President. Maybe we have to correct that. Dito may napapansin lang ako dito kay Senator Kiko Pangilinan. Lagi siyang nakadepende sa sagot ng mga resource person. Makikita nyo rito na hindi siya well researched o hindi siya well prepared. Lagi siyang naka-according yung sagot niya doon sa mga resource person, which is tama naman. Pero dapat pagdating kasi sa ganyang, alam niyo, parang debate to, di ba? Paano kung wala dyan yung mga resource person? Malamang sa malamang, walang isasagot to si Kiko Pangilinan na tama. Puro wala tong isasagot na kumbaga, wala tong puro blanco ang nasa isip nito. Kaya kung papansinin niyo, lahat ng tinatanong dito ni Senator Alan Peter Cayetano, laging nagtatanong si Kiko Matching kung ano yung sagot doon sa tanong ni Alan Peter Cayetano. So, makikita niyo rito na hindi prepared itong si Kiko Pangilinan. Correct that, Mr. President. Napakadelikado ng statement na yon. Alam niyo bakit? Kasi nung panahon ni President Aquino and even during the Duterte time, we did not protest Vietnam and Malaysia. So kung tama yung sinasabi ni Justice Carpio, wala na tayong claim sa... So i-clarify ko lang po taong bayan na yung question dito ni Senator Cayetano is tungkol sa latches or estoppel. So when you say latches or estoppel, due to your inaction, mawawalan ka ng karapatan or ng right. So yung point po dito ni Senator Cayetano, dahil daw hindi pinrotest against Malaysia and Vietnam, kung ganun pala, based sa in-answer ni Senator Pangilinan, ay dapat po nawala na yung claim natin over certain islands sa West Philippine Sea in favor of Vietnam and Malaysia. Yun yung kinaklarify ngayon ni Senator Cayetano. Since hindi tayo nag-protest against Malaysia and Vietnam, against China lang po. Therefore, if you will follow the explanation po of Senator Pangilinan, edi sa Vietnam and Malaysia na pala yung mga certain islands nga po dun sa West Philippine Sea. So anyway po, tuloy tayo. Nagpapaniwala kasi itong si Kiko Matching doon sa retired justice na si Carpio. So, yun ang sinasamba nila pagdating sa interpretation ng batas tulad nung sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diba? Doon sila na umaangkla. Yun yung pinakasinasamba nila. Pero kung titingnan, in reality, sablay-sablay yung mga sinasabi ni Carpio tulad niyan. Mali yung interpretasyon niya dahil nagdabas ng ruling yung Supreme Court tungkol sa impeachment, na mali yung pagkakaintindi ni Carpio. So mali rin yung pagkakaintindi na ginagawa ni Kiko Matching kasi nakaangkla siya doon kay Carpio. Tuloy tayo at pakinggan natin yung further explanations nila. Sa 38 features ng China na clinic-claim nila, ang nasa loob ng EEZ natin 4, sa 24 na clinic-claim ng Vietnam, nasa EEZ natin 11, tapos yung Malaysia may 5, Taiwan, yung Ito Island, nasa loob. Hindi natin pre-notice yun, Mr. President. So, let's dispel that malicious political statement because it is not a legal proposition. Wala sa UNCLOS ang latches at saka estoppel. Wala po doon. Hindi, ibang-iba yung law of the sea sa law of land. Sa land, pag walang titulo, tapos si SecGen, lalo kung yung titulo, yung lupa na yun ay nasa Batangas, and meron siyang constituent na nandun 30 years, may tax deck siya, walang nagclaim, uninterrupted, pwedeng tituluhan, pag biglang ako, kapitbahay niya, 1 year later, sabihin, akin yan, hindi na pwede. May estoppel na may latches na Hindi totoo yun sa law of the seas. Kahit 1,000 taon, kahit bumangon yung mga mummies at dun sa mga pyramid sa Egypt, atin pa rin yun. No, Mr. President? I mean, we don't have to debate it today, courtesy if the DFA wants to answer that. But if that is their answer,
And that wasn't their answer to me when I was secretary, because I asked everyone in DFA, I asked them, kung tama si Justice Carpio at hindi nag-protest during the time of President Aquino, we will file the protest now. Sabi, sir, hindi kailangan. At saka, sir, pag nag-protest ka sa Vietnam at Malaysia, tayo magkakampi ngayon kasi mas malaki ang China. Tayo sa ASEAN ang nag-uusap-usap. So hindi naman pwedeng iba yung rule sa China, iba yung rule sa Malaysia at Vietnam. In terms of legal, Mr. President. In terms of legal, that's correct. In approach, In terms of realities, yes, we do in have to certain do. realities, like for example, the water cannons, di ba? Yes. 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 So, Mr. President, eto example. Okay, wait. Comment lang ako, guys. So, unang-una, alam ko medyo malayo na to dun sa finlash ko na issue, di ba? Pero, I believe this is still a very good information po na malaman nyo talaga, the Filipino people. Kasi kung makikinig lang po talaga tayo sa politicians, ay mapapapanig talaga tayo towards certain superpowers. So, dito po kung papakinggan natin yung explanation ni Senator Cayetano, hindi naman po niya sinasabi na pumanig tayo sa China. Ang pinapresent lang po niya dito ay mga factual circumstances, realities po sa mga bagay-bagay kung saan makikita po natin na mukhang pinupolitika talaga yung West Philippine Sea issue. Okay, so yung statement po na mukhang pinupolitika yung WPS issue, that is coming from me personally. That is my own direct statement po yan. Kasi yun nga po, yung nagiging narrative ngayon is that if you will state something na mukhang papabor sa China, ay sasabihin lang automatic, maka-China ka kaagad. At hindi po yan sinasabi lang sa mga public servants and senators natin, kundi pati po sa atin, di ba? The ordinary members of the taong bayan. If you read the comment section of mga certain posts na related po sa issue na to, may sabihin ka lang na yun nga, papabor sa China, yun agad yung ibabato sa'yo na narrative. Okay, so again, ang gusto ko lang po talaga ay maging objective po kayong lahat. Tulad ko, ako, pinapag-aralan ko din po talaga to para madagdagan pa yung information and knowledge ko regarding this issue. So, yan po, maging mapanuri po talaga tayo with regard political issues. Kasi yun nga po, pag politicians ang papakinggan natin, political speeches lang po yung papakinggan natin, maganda talaga pakinggan yung mga political speeches. Compared to mga factual explainers, itong mga legal educational videos ko, like dito may mga nagko-comment sa akin, ang haba daw ng explanation ko, ang boring daw. And the reason kaya po yan ganun is because I am actually trying to educate all of you po kung ano yung nakalagay sa batas talaga natin. I am not trying to entertain anyone. Kung may na-entertain po, secondary na lang yun. Diba? But again, I always present the facts and the law applicable to the facts that we are discussing. So yan lang po before we Dito I agree kasi talagang pinupolitika yan. Kaya nga nung umpisa pa lang, di ba, dinidikit nila yan kay Pangulong Duterte. Naalala nyo yung sinasabi nilang gentleman's agreement between PRRD at kay Xi Jinping. Kaya daw nakapangisda ng malaya yung mga mangingisda natin, walang issue nung time ni Pangulong Duterte. Kasi meron daw silang gentleman's agreement. At yan pinalagan daw ni Bongbong Marcos nung siya ay naupo. Kaya daw nagkaroon ng ganyan ng conflict. Pero in reality, inayos lang talaga ni Pangulong Duterte yung issue diyan. Kaya wala tayong naging problema. At yan talaga yung isa rin sa mga sinasabi rin ni Risa Hontiveros na ang pinaka number one na supporter o funders daw yung magpapan sa pagkandidato bilang presidente ni Sara Duterte is yung China. Kaya nga 'di ba kung ano nila sinasabi nila na merong daw nakukuha ang kickback pagdating sa Pogo. Siyempre, ang Pogo, alam naman natin, nakadikit na sa China. Tapos, andyan pa yung kay Madriaga na sinasabi, bagman daw, na galing daw sa mga drug lord. So, makikita nyo yung tawag dito, yung flow ng nila, ng kanilang script, na kailangan idikit lagi itong China sa mga Duterte. Kaya ang ginagawa nila rito, pinasasama nila ng todo yung imahe ng China para maapektuhan itong mga Duterte dahil nga close. Yan ang pinilalabas nila close ang China dito sa mga Duterte. Kaya ito malaking politika lang ang ginagawa nila rito na to the point na minimislead na yung mga kababayan natin. Kaya nga dapat mas maniwala tayo sa facts Hindi ibig sabihin na pumapanig yung ating reasoning sa China, maka-China na tayo. Kumbaga ito dapat dinadaan pagdating sa legality. Tulad nung sinasabi ni Marcoleta, di ba? Na
yung easy natin exclusive economic zone na yan, dapat ano yan kumbaga merong legal basis, which is yung sinasabi nga nila na dapat merong linya. Pero yun yung sinasabi nga nila dito nila Kiko Matching, hindi naman daw kailangan yun dahil nga meron daw sa UNCLOS, nanalo na tayo, which is misleading uli yun para lang palabasin na tinatanggihan natin yung ruling na ibinigay ng UNCLOS na pumapanig sa atin. Pero in reality talaga, ang pinaboran lang naman doon ng UNCLOS is yung pag-reject doon sa 9-dash line. Before we proceed, again, just a reminder lang po to all of you, let us always listen to mga politicians na nagbibigay ng mga factual basis at hindi simply political speech lang. Okay? So ngayon tuloy po tayo. Hison Reef. My eyes isn't as good as it used to be, but I read the radar, I see the battle tank. Go to the next slides para lang makita. Ito, Bailang K. So makikita nyo po dyan, meron pong bunker, meron pong gun shelter, meron pong open, ayan, may battle tank, may lighthouse, may speedboats, may pier. Next slide. The Sinkowe East Reef, if I'm pronouncing it right, ha? Meron tong 3-sweep twisted blade turbine for power. May battle tank, may 12.7 mm HMG, concrete bunkers. At the time I got this and President Duterte allowed me to show it, ongoing pa yung construction nila. Next, Vietnam, Pugad Island. Sa Pugad Island, may battle tank, may anti-aircraft artillery. So let me ask the DND representative, through of course you gentleman, ang mga airplano ba natin, helicopters or Coast Guard, dumidikit sa mga island ng occupied ng Vietnam? Hindi daw tayo dumidikit. Yes. Mr. President. And that is why walang water cannon. That is why hindi natin napapanood sa balita yung you are in Vietnamese territory, move out. Because iniiwasan natin yung sa Malaysia at Vietnam. That's not the only reason, Mr. President. Kasi nga, hindi iniwasan ng China ang Sierra Madre. Sila mali doon, tama tayo doon. I don't contest that. This is my point, Mr. President. We're not being totally truthful to the Filipino people of what's happening sa West Philippine Sea, South China Sea. And as we strengthen to face China, Malaysia and Vietnam are also strengthening. I don't know if the resource person from DND has the information how many submarines does Vietnam have. In the area? There are a number Yes. of... And how many does Malaysia have? Also, there I'm are- sorry, sir. I know you don't have it offhand, but enough to say na marami. How many Philippines has? Except, hindi kasama yung kay Chabit na submarine na ginagamit niya sa Ilocos, ha? How many submarines does the Philippines have? according to the DND, we have no submarines, Okay. Mr. President. So, in long story short, we don't really have a strategy except the transparency strategy against China, but more so, we don't have that concrete strategy against Vietnam and Malaysia. Although we're friendly, Vietnam and Malaysia, as seen in all of this, have a strategy against the Philippines. In this last one, tignan mo po yung Quay. Tignan nyo po yung landingan nila, no? Dun sa Pugad Island, Let's go very fast with your permission just to show you yung Malaysian. Let's go to the Malaysian. Ayan. So yan ang example po. Oh. May runways na rin sila. Next slide. Okay. Swallow Reef. Next slide. 5 yan eh. So anyway, sige. Let's stop there. But the point I want... Okay, so comment lang guys. Yung pinaka-point ko lang po talaga dito, kaya ako pinapakita yon. Kasi yung mga ganong mga developments sa Vietnam and sa Malaysia, ako personally, hindi ko po yun nakita sa balita, sa mainstream media natin dito sa Pilipinas. Kung kayo po nakita ninyo, then that is good for you. Pero ako personally, hindi ko alam. Kaya yun yung rason. Kaya nasabi ni Senator Dito same kami ni attorney na or marami sa atin hindi alam na may ganyan na palang nangyayari sa West Philippine Sea na hawak na ng Vietnam at ng Malaysia. So ang pinalalabas lagi sa balita is yung pagiging aggressive daw ng China. Kasi pagdating talaga sa Malaysia and Vietnam, walang makukuhang pakinabang sa politika itong mga grupo nila Kiko Matching.
Kasi hindi nila maididikit yan kay Pangulong Duterte. Eh, ang China, pwede nila idikit kaysa mga Duterte. Kaya ang imahe, pinagugulo nila, pinadudumi nila, like yung Pogo. Diba? Ibinan yung Pogo rito sa atin. Bakit? Kasi puno raw ng kriminalidad, nandyan daw lahat ng mga krimen nangyayari. Pero in reality, hindi naman talaga Pogo yung gumagawa. Although meron, di ba? Meron pa rin. Pero nangyari yung mga, sabihin natin yung kaguluhan o yung pagpangit ng Pogo, panahon na ni Bongbong Marcos. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung Pogo, tahimik. Wala namang illegal na ginagawa. Pero dumami yung illegal activity ng mga Pogo nung dumating na itong si Bongbong Marcos. Kasi yan talaga yung pinaka-narrative nila dahil nga madaling i-connect sa mga Duterte. Lalo na ngayon, di ba? Yung sa Bukana Bridge sa Davao. Yun donation ng China sa Davao City. Na ang mayor, mga Duterte or mga sabi natin mostly mga political uh, officer do or official doon is mga Duterte. So madaling i-connect. Kaya ang ginagawa talaga nila rito, yung ibang bansa, dinidisregard nila. Nakapokus lang sila dito sa China. Sabi ni Senator Alan doon na we are not being truthful to the Filipino people, di ba? At kung ako po ang tatanungin, that is a reasonable conclusion naman po. Kasi yun nga, yung mga ganong development sa Malaysia and Vietnam ay hindi yun easily accessible or talagang pinapakita sa atin, the ordinary members of the taong bayan. Kaya nga po, Correct, di ba? Hindi pinapakita yun ng mainstream media kasi kumbaga ito, kontsabahan na to, mainstream media, itong gobyerno natin, na China lang ang atakihin natin kasi magagamit nila yan laban sa mga Duterte. Di ba? So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.